Dominant Protector. Credit to the author. 4,152-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil sinabi na ito ng binata, sa 12 pwesto, ako ang kukuha ng 6 na pwesto, si Wu Ping ang kukuha ng 3, at si Wu Qiangxian ang kukuha ng 2, sabi ni Wen Dao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Pagkatapos, tiningnan niya ang matandang lalaki, na isang simpleng emperador ng mga Diyos, bago nagtanong, para sa iyo, bibigyan ka ng isang pwesto. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Dali-daling umiling ang matanda at sinabing, susunod ako sa mga plano mo, Mansion Master. Paano magkakaroon ng anumang pagtutol ang matandang lalaki? Para maging eksakto, paano siya mangangahas na magkaroon ng anumang pagtutol? Sa mga emperador ng mga Diyos na naroroon, siya ang pinakamahina. Kahit na mas malakas siya kaysa sa binata na nakasuot ng lila na kakapasok lang, ang binata na nakasuot ng lila ay tiyak na may mas malakas na pinagmulan kaysa sa kanya. Kung tutuusin, kahit si Wilmar, isang intermediate na emperador ng mga Diyos, ay medyo magalang sa binata na nakasuot ng lila. Sa madaling salita, hindi niya kayang gawin iyon o nais niyang pukawin o saktan ang binata na nakasuot ng lila. Bukod pa rito, kanina lang ay sinabi ng binata na nakasuot ng lila na wala siyang mga kaibigan. Marahil, ang ibig sabihin ng binata na nakasuot ng lila ay wala siyang mga kaibigang emperador ng mga Diyos. Kung gayon, hindi ba nangangahulugan ito na ang mga kaugnay ng binata na nakasuot ng lila ay mga kataas-taasang Diyos? Kung ganoon nga, ang puwersang pinanggagalingan niya ay hindi mas mahina kaysa sa isang banal na kaharian, naisip ng matanda, habang hinihingal. Habang iniisip niya ito, lalo siyang natatakot. Kasabay nito, si Wen Dao at ang 2 matandang lalaki sa likuran niya ay nagpadala ng maraming communication jade. Nang makita ito, huminga ng malalim ang matanda bago nagpadala rin ng communication jade. Dahil dito, makikita na ang bilis ng communication jade ng matanda ay mas mabagal kumpara kay Wen Dao. Kung tutuusin, ang bilis ng communication jade ay nakasalalay din sa cultivation base ng isang tao. Hindi tulad ng mga communication jade ni Wen Dao, ang mga communication jade ng 2 matandang lalaki at ng matandang rudimentaryong Emperor of Gods ay nakatago sa mga ulap. Hindi na kailangang sabihin, dahil dito, ang kanilang mga communication jade ay may mas maliit na panganib na maarang. Maliban na lang kung may nagtatago at nagmamasid, malamang na walang makakaharang sa kanilang mga communication jade. Swoosh! 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 Nagpadala rin si Wilmar ng 2 communication jade. Katulad ng iba, nakatago rin ang mga ito sa likod ng mga ulap. Kung tutuusin, mas madaling maarang ang mga communication jade ng mga nasa o mas mababa sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods. Katulad ni Wen Dao, ang 3 communication jade na ipinadala ni Wu Ping ay hindi nakatago sa likod ng mga ulap. Tutal, pareho silang mga advanced Emperor of Gods. Dahil kakaunti lamang ang mga advanced Emperor of Gods sa Divine Spirit Mansion, malabong maarang ang kanilang mga communication jade. Bukod dito, mayroong isang hindi binibigkas na tuntunin sa mga advanced Emperor of Gods tungkol sa pag-intercept sa mga communication jade. Ito ay karaniwang itinuturing na isang bawal, at wala sa kanila ang gagawa ng ganoong bagay sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Tutal, kung ang isang communication jade ay ma-intercept, mararamdaman ito ng nagpadala. Kung ang isang malaking kaganapan ay maapektuhan dahil sa interception, maaaring magkaroon ng malaking alitan. Ang mga advanced Emperor of Gods ay hindi madaling makakagawa ng mga kaaway sa isa't isa ng walang mabuting dahilan. Matapos ipadala ng lahat ang kani-kanilang communication jade, tumingin si Wen Dao kay Alvin at nakangiting sinabi, "Binata, nakapagpadala na ako ng communication jade kay Gobernador Wildorf ng lungsod. Sa tingin ko ay hindi magtatagal at darating siya." Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, nang sabihin na nga, nakapasok din ako sa Emperor Grade Secret Realm na lumitaw noong nakapasok siya sa kaharian ng isang Emperor of Gods. Maswerte ako noong panahong iyon at nakinabang ng malaki. Sana ay ganito rin sa pagkakataong ito sa inyong Emperor Grade Secret Realm. Sa katunayan, bago naging isang simpleng emperador ng mga Diyos si Wildorf, hindi siya direktang nasasakupan ni Wen Dao.
Na makalusot siya, personal niyang inimbitahan si Wendell sa kanyang lihim na kaharian na nasa antas emperador at binigyan pa niya ito ng mahigit 100 lugar upang madala niya ang kanyang mga tao doon. Natural lang na ginawa niya ito para makuha ang pabor ni Wendell. Si Wendell ay medyo mapagbigay din. Matapos patatagin ni Wildorf ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang simpleng emperador ng mga Diyos, itinalaga niya ito bilang gobernador ng lungsod. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, Mansion Master, sa isang sulyap pa lang, masasabi kong isa kang lalaking may malaking swerte. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Alvin na maisip, Gobernador Wu ng lungsod, malamang hindi mo inakalang makikita niya akong muli ng ganito kaga, di ba? Sa ari-arian ng gobernador ng lungsod sa lungsod ng Wildorf. Naglilinang si Wildorf nang lumipad ang communication jade papasok sa Wildorf City patungo sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Gayunpaman, ang communication jade ay naharangan ng formation sa ari-arian. Ang mga communication jade ay hindi eksaktong makakarating sa harap ng taong tinutukoy. Sa halip, lilipad lamang ito patungo sa isang partikular na lokasyon. Halimbawa, kung may nagpadala ng communication jade sa bahay ng isang tao, maririnig lamang ang nilalaman ng communication jade kung siya ay nasa bahay o kung may naghatid ng communication jade mula sa bahay. Maraming limitasyon ang mga communication jade. Kaya naman, halos imposible para kay Alvin at sa mga estudyanteng tulad niya na pumasok sa Trial of Gods na magayos ng isang pagpupulong gamit ang mga communication jade. Maaari lamang silang umasa sa swerte para magkita-kita. Nang marinig ni Wildorf ang ulat mula sa kanyang nasasakupan, napataas ang kanyang kilay. May nagpadala sa akin ng communication jade. Di nagtagal, dinala sa kanya ng nasasakupan ni Wildorf ang communication jade. Nang palawakin ni Wildorf ang kanyang banal na kamalayan sa communication jade, nakarinig muna siya ng malakas na tawa bago niya narinig ang isang boses na nagsasabing, Wildorf, isang lihim na kaharian ng antas emperador ang lumitaw. Halika ngayon din. Nasa maestro ng mansyon. Hindi nagtagal at natukoy ni Wildorf ang nagpadala ng communication jade. Bagamat maaaring pekay ng boses, imposibleng gayahin ang pamilyar na aura mula sa divine energy sa communication jade. Inimbitahan ako ng Mansion Master sa isang lihim na kaharian na parang emperador. Ano ba itong sitwasyon na ito? Medyo may kamalayan si Wildorf sa sarili. Isa lamang siyang gobernador ng lungsod. Bukod pa rito, naging gobernador lamang siya ng lungsod dahil sa kanyang tusong pandaraya noon at nagawa niyang makuha ang pabor ni Wendell. Bukod pa rito, nabawi na ito ni Wendell nang italaga siya nito bilang gobernador ng lungsod. Personal ba na gumagawa ng hakbang ang Mansion Master para ipares kami ng anak niya? Napasimangot si Wildorf. Kung tutuusin, imposibleng hindi alam ni Wendell na sinubukan siyang habulin ng anak niya. Gayunpaman, tumigil na ang anak niya sa paghabol sa akin. Naglagay ba siya ng mga especially iya dito kaya niya nalaman na umalis ang laruan ko? Hindi, imposibleng gawin niya ang walang kwentang bagay na iyon. Bukod pa riyan, pwede sana niyang patayin ang laruan ko kung talagang hindi siya nasisiyahan. Matagal itong pinag-isipan ni Wildorf, ngunit hindi pa rin niya maisip ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Wendell. Gayunpaman, alam niyang pupunta siya kahit ano paman. Hindi siya maaaring tanggi, at ayaw niyang tumanggi. Tutal, ang isang lihim na kaharian na parang emperador ay puno ng mga hindi inaasahang engkwentro. Noon, hindi siya gaanong nakakakuha ng kahit ano mula sa kanyang lihim na kaharian na nasa antas emperador dahil siya ang pinakamahina sa lahat ng pumasok. Lahat ng mabubuting bagay doon ay kinuha ni Wendell at ng iba pa niyang dinala roon. Ngayon, na-stabilize na niya ang kanyang cultivation base, at mas malakas na siya kaysa dati. Kaya naman, tiyak na mas makikinabang siya sa pagpasok sa Emperor Grade Secret Realm sa pagkakataong ito. Swoosh! Nilisan ni Wildorf ang kanyang patio at lumipad sa himpapawid. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na lumipad patungo sa lugar na binanggit ni Wendell. Habang naglalakbay, hindi maiwasan ni Wildorf na isipin si Wendell, ang kanyang laruan bilang lalaki sa pangalan lamang. Sa katunayan, hindi pa siya nakalapit sa sinumang lalaki noon at birhen pa rin. Dinala lamang niya pabalik si Wendell upang pahinain ang loob ng anak ni Wendell. Parang sinapian siya pagkatapos pumunta sa aking lupain.
Kung hindi ko siya ginawang peking laruan para sa lalaki, walang mangyayari sa kanya, buntong hininga ni Wildorf sa sarili. Bagamat hindi hiningi ni Wildorf ang opinyon ni Wendell nang gawin niya itong laruan para sa kanyang anak na lalaki, hindi niya naramdaman na masama ang pakikitungo niya kay Wendell. Kung tutuusin, bumuti ng husto ang buhay ni Wendell matapos makapasok sa estate ng gobernador ng lungsod. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Wildorf na makaramdam ng bahagyang pagkakasala ngayon nang maisip niya na sinapian si Wendell. Malamang na nawasak na ang kaluluwa ni Wendell. Ang makapangyarihang sumapi sa kanya. Ang kanyang cultivation base ay tila mula sa isang advanced Lord of Gods, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pambihira. Posible na siya ay isang Supreme God noon. Bagamat nakaramdam ng pagkakasala si Wildorf tungkol kay Wendell, hindi siya nagkimkim ng anumang sama ng loob sa taong sumapi kay Wendell. Tutal, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay iginagalang. Tanging ang malalakas lamang ang makakakontrol sa kanilang sariling kapalaran, at tiyak na hindi siya sapat na malakas para kontrolin ang sarili niyang kapalaran. Gayunpaman, sa kanyang palagay, kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi maihahambing sa napabalitang Diyos ng paglikha na siyang lumikha ng mundong ito. Kahit ang pinakamalakas na kataas-taasang Diyos ay hindi makakataka sa kamatayan kung nais ng Diyos ng paglikha na siya ay mamatay. Master ng Mansyon. Master ng Mansyon. Ang unang grupo ng mga emperador ng mga Diyos na dumating sa lihim na kaharian ni Alvin na nasa antas emperador ay ang mga nasasakupan ni Wendell. Sila ay pinaghalong mga nasa pagitan at mga simpleng emperador ng mga Diyos, kung saan ang karamihan ay mga nasa pagitan na emperador ng mga Diyos. Bukod sa ilan, halos lahat ng mga nasa pagitan na emperador ng mga Diyos sa ilalim ng pamumuno ni Wendell ay naruroon. Kung tungkol naman sa mga simpleng emperador ng mga Diyos, sila ay direktang kamag-anak ni Wendell o malapit na nakipagtulungan sa kanya. Walang mas mataas na emperador ng mga Diyos dahil si Wendell lamang ang mas mataas na emperador ng mga Diyos sa lungsod ng Divine Spirit Mansion. Sa katunayan, sa buong Divine Spirit Mansion, kakaunti lamang ang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Whooping! Kasunod nito, dumating din ang tatlong Intermediate Emperor of Gods, na tinawag ni Whooping. Hindi naman niya sinasadyang hindi isama ang mga Advanced Emperor of Gods, kundi wala siyang mga kaibigang Advanced Emperor of Gods. Kung tungkol naman kay Wilmar, inimbitahan niya ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, ngunit ang mas mataas na emperador ng mga Diyos ay hindi mula sa angkan ng Wu. Ang isa pang taong inimbitahan niya ay isang panggitnang emperador ng mga Diyos, na isang nakatatanda sa angkan ng Wu. Ang pinakamalakas na powerhouse sa Wu clan ay ang mga Intermediate Emperors of Gods. Noong una, nais ni Wilmar na imbitahan ang dalawang Intermediate na emperador ng mga Diyos sa lihim na kaharian ng Antas Emperador. Gayunpaman, iginiit ng angka na imbitahan niya ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos upang makakuha ng pabor. Ang matataas na emperador ng mga Diyos na inimbitahan ni Wilmar ay isang payat na matandang lalaki. Sa kabila ng mahinang anyo ng matanda, bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Wendell nang makita niya ito. Maestro ng mansyon, nandito ka rin. Bilang isang nakababata, pinagsalikop ni Wendell ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko sa matandang lalaki habang tinatawag niya ang Elder Zong. 4,153. Si Brandon Zong ay isang medyo kilalang emperador ng mga Diyos sa mansyon ng banal na espiritu. Siya ay isang tagapagsakatuparan na walang sekta at namuhay ng liblib. Gayunpaman, dahil sa kanyang maluwalhating nakaraan, marami tao ang nakakakilala sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging mapag-isa at katandaan, marami ring mga tao ang nag-akala na siya ay namatay sa ilalim ng 1,000 taong kapigatian sa langit. Katulad ng totoong mundo, umiiral din ang mga kapigatian sa langit sa mundong ito. Ngayong lumitaw si Brandon, maraming tao ang nakaalam na siya ay buhay pa. Nakatatanda Zong. Pagbati, Ginoong Zong. Hindi ko inaasahan na ang Wu clan ay magiging ganito ka-impluwensyal na hanggang sa punto na nagawa nilang imbitahan si Elder Zong dito. Sa paningin ng lahat ng naroon, si Brandon ay parang isang buhay na fossil. Dahil buhay pa siya, natural lang din na alam nilang mas malakas siya kaysa dati. Kung hindi, hindi sana siya nakaligtas hanggang ngayon. Kahit na hindi pa siya naging isang kataas-taasang Diyos, walang duda na malapit na siyang maging isa.
Inilibot ni Brandon ang tingin sa lahat bago siya nakangiting nagtanong, sino ang nakalusot at naglabas ng lihim na kaharian ng antas emperador. Tumingin si Wilmar kay Alvin bago niya magalang na sinabi kay Brandon, Elder Zong, ito ang kapatid na nakalusot at nagdala ng lihim na kaharian. Nang marinig ito, tumingin si Brandon kay Alvin bago ito ngumiti at tumango. Gayunpaman, hindi ito nagsalita, at hindi nagtagal ang kanyang tingin kay Alvin. Bagamat sandali lamang tiningnan ni Brandon si Alvin, nahadyop pa rin ni Alvin ang paghamak sa kaibuturan ng mga mata ni Brandon. Malinaw na ang matandang lalaki ay hindi kasing bait at kasing mapagbigay ng inaakala niya. Kaya naman, sa tatlong matataas na emperador ng mga Diyos na naroon, ang impresyon niya kay Brandon ang pinakamasama. Sana hindi ako magalit sa matandang ito. Maaaring hindi ko siya kayang harapin ng harapan, pero dapat ko siyang mapatay kung aambusen ko siya. Bagamat isa siyang advanced na Emperor of Gods, maituturing din siyang isang malakataas-taasang Diyos. Kung papatayin ko siya, tiyak na gagantimpalaan ako ng malaki. Ang gantimpala ay tiyak na mas maganda kaysa sa gantimpalang natamo ko noong napatay ko ang isang intermediate na Emperor of Gods bilang isang advanced na Lord of Gods, naisip ni Alvin sa sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang mundong ito ay walang mga patakaran, at paminsan-minsan ay nagiging sanhi ito ng matapang at nakakabaliw na mga kaisipan ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin, patuloy din niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na manatiling alerto at huwag magtiwala sa kahit sino. Tutal, dahil sa sistema ng gantimpala, hindi naman kalabisan na isipin na lahat ay nasa alanganin para sa kanyang buhay. Kahit na hindi mabigyan ng gantimpala ang tatlong mas matataas na emperador ng mga Diyos sa harap niya sa pagpatay sa kanya, maaari pa rin nila siyang saktan ng malubha para sa kanilang mga nakababata o nasasakupan na nasa o mas mababa sa kaharian ng isang simpleng emperador ng mga Diyos. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga taong nakatanggap ng communication jades na sunod-sunod na dumating. Sa wakas, isang magandang babae ang lumitaw. Isa siya sa dalawang babaeng tagapagsaka na naroon ngayon, at siya ay walang iba kundi si Wildorf. Ang isa pang babaeng magsasaka ay isang matandang babae. Siya ay isang intermediate na emperador ng mga Diyos, at inimbitahan siya rito ng matandang lalaki, na isang panimulang emperador ng mga Diyos. Pagdating ni Wildorf, binati niya si Wendao, pagbati, Mansion Master. Gayunpaman, hindi maitago ni Wildorf ang gulat at kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata. Akala niya ay mali ang nakita niya nang makita niya ang kanyang dating laruan para sa lalaki. Para maging eksakto, ang kanyang laruan para sa lalaki na sinapian ng isang makapangyarihang nilalang. Nandito siya. Nakalusot ba siya sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos? Tumingin si Wendao kina Wildorf at Alvin bago siya napahajejek, gobernador ng lungsod Wildorf, dapat mong pasalamatan ang binata na ito para sa pagkakataong makapasok sa lihim na kaharian ng antas emperador. Siya ang nag-imbite sa iyo rito. Lalong nagulat si Wildorf sa revelasyon na ito. Kasabay nito, kinumpirma niya na ang lihim na kaharian ng antas emperador ay lumitaw dahil sa binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Kung hindi, walang paraan si Wendao na papayagan siyang imbitahan ng binata na nakasuot ng lila. Ikaw. Tumingin si Wildorf kay Alvin. Muntik na niyang masigaw ang pangalang Wendao. Mabuti na lang at sa kritikal na sandali, nagpigil siya at sinabing, ikaw. Nakapasok ka na ba sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos? Tumango si Alvin. Oo. Ngayon ko lang nalampasan. Sinabihan ako ng Mansion Master na mag-imbite ng 3 tao, pero wala akong mga kaibigan sa malapit kaya ikaw lang ang inimbitahan ko. Casual na nagsalita si Alvin, ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ni Wildorf nang marinig niya ang mga salita nito. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na ang binata, na inakala niyang isang kataas-taasang Diyos noon, ay maaalala siya at bibigyan ng ganito kagandang pagkakataon. Salamat po, Ginoo, sabi ni Wildorf sa pamamagitan ng voice transmission. Bagamat madaling makinig ng mabuti ang iba, walang sino man ang nag-abalang gawin ito. Wala silang interes sa pag-uusap ni na Wildorf at Alvin. Bukod dito, kahit gusto nila, hindi sila handa. Nang dumating si Wildorf at ang huling emperador ng mga Diyos, si Wuping, isa sa 3 mas mataas na emperador ng mga Diyos na naroroon, ay nagkusa na sabihin, dahil dumating na ang lahat, buksan natin ang lihim na kaharian na nasa antas emperador. Natural lamang na walang pagtutol dito sina Alvin at ang iba pa.
Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawala ng 20 emperador ng mga Diyos ang kanilang mga banal na enerhiya sa mga pintuan ng mga lihim na kaharian ng Antas Emperador. Kasunod nito, isang malaking sinag ng liwanag ang lumabas at binalot ang lahat. Nang mawala ang liwanag, tanging ang mga pintuan patungo sa lihim na kaharian na lamang ang natira. Hindi lamang nawala sina Alvin at ang iba pang mga emperador ng mga Diyos, kundi pati na rin ang 20 bakas ng palad. Matapos makapag-adjust si Alvin sa maliwanag na kapaligiran, natuklasan niyang may 19 na tao sa paligid niya. Lahat sila ay inilipat sa iisang lugar. Sa sandaling ito, si Wilmar, ang matandang panimulang emperador ng mga Diyos na dumating kasunod niya, at marami pang iba ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natural na mas makabubuti para sa mahihina kung ililipat silang lahat sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagiging target ng malalakas. Ngayong iisang lugar na ang mga ito, mas mataas ang mga panganib. Kahit na hindi sila agad targetin ng malalakas, kung mayroong conflict of interest, tiyak na hindi magpipigil ang malalakas. Lahat tayo ay dinadala sa iisang lugar. Kahit si Alvin ay bahagyang nagulat dito. Dati, ikinwento sa kanya ni Wilmar ang tungkol sa ilang mga lihim na kaharian na nasa Antas Emperador na kanyang napuntahan. Ayon sa kanya, lahat ay ipinapadala sa iba't ibang lugar tuwing papasok siya sa mga lihim na kaharian na nasa Antas Emperador. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Wu Ping nang may bahagyang pagkunot ng noo, sa pangkalahatan, ang katotohanang magkakasama tayong lahat ay nagpapahiwatig na ang kalidad ng Emperor Grade Secret Realm ay medyo mataas. Tanging mga prodigy lamang ang maaaring magpatawag ng ganitong lihim na kaharian pagkatapos makapasok sa kaharian ng isang Emperor of Gods. Habang nagsasalita si Wu Ping, ilang beses niyang tiningnan si Alvin. Parang gusto niyang maalala ang mukha ng prodigy na ito. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng Emperor Grade Secret Realm ay naglalaman ng maraming resources, at marami sa mga ito ay bihirang resources. Pagkatapos noon, tiningnan ni Wu Ping si Wendao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, at si Brandon, ang isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Bahagyang takot ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang tingnan niya ang dalawa. Katulad ng iba, mas gugustuhin pa niya kung magkakahiwalay ang lahat pagkatapos makapasok sa Emperor Grade Secret Realm. Hanggat hindi niya makakasalubong sina Wendao at Brandon, medyo positibo siya na walang makakaagaw sa kanya. Sa kasamaang palad, nangyari ang pinakamasamang senaryo. Kasabay nito, nagpalitan ng tingin sina Wendao at Brandon. Nakita nila ang pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Ang tatlong matataas na emperador mga Diyos ay hindi natatakot sa iba, ngunit ngayon, kailangan nilang mag-ingat sa isa't isa. Sina Wendao at Brandon ay hindi natatakot kay Wu Ping maliban na lang kung sila ay malubhang nasugatan, ngunit sila ay nag-iingat sa isa't isa. Kung maglalaban sila, kailangan din nilang isaalang-alang si Wu Ping ng maaga. Tutal, maaaring hintayin ni Wu Ping na sila ay malubhang masugitan bago siya sumugod upang samantalahin ang sitwasyon. Natural na nararamdaman ni Alvin ang tensyon sa pagitan ng tatlong matataas na emperador ng mga Diyos. Habang nagtitigan ang tatlo, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid bago niya inilabas ang kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, sa sandaling iunat ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan, ang kapayapaan ay agad na nawasak. Ang kawalan ay umikot at pumihit bago ito nabasag, at isang nakakatakot na bagyo sa kalawakan ang bumungad. Swoosh! 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 Maliban kina Alvin at Wildorf, lahat ng mga simpleng emperador ng mga Diyos ay agad na nadamay sa bagyong ito at namatay. Bagamat nakaligtas ng walang pinsala ang mga intermediate emperors of gods, medyo natarante pa rin sila. Hindi na kailangang sabihin, ang tatlong matataas na emperador ng mga Diyos ang nagkaroon ng pinakamadaling panahon. Nang humampas ang bagyo, isinama ni Alvin si Wildorf nang mag-teleport siya palayo. Kung hindi siya nag-teleport sa oras, malubha sana siyang nasugatan kahit hindi siya mamatay. Kung tungkol naman kay Wildorf, kung hindi siya inilayo ni Alvin, tiyak na mamamatay sana siya. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Brandon si Alvin nang may nagniningning na hanggaring pumatay sa kanyang mga mata habang nagtatanong ng may lamig, ano ang sinusubukan mong gawin? Sinusubukan mo ba kaming patayin? Nang marinig ang salitang ito, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng bahagyang pagkapahiya.
Tutal, hindi niya alam na ang pagsisiyasat sa lihim na kaharian gamit ang kanyang banal na kamalayan ay magdudulot ng ganitong kahihinatnan. Teka. Sa sandaling ito, naalala ni Alvin na nabanggit ni Wilmar kanina na maaari niyang tuklasin ang lihim na kaharian ng Antas Emperador gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nagsinungaling ba si Wilmar? O iba ba ang patakaran para sa iba pang mga lihim na kaharian ng Antas Emperador kaysa dito? Kasabay nito, si Wendao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ay tumingin kay Alvin ng may kakaibang tingin habang iniisip niya sa sarili, mas mabilis pa ang reaksyon niya kaysa sa isang Intermediate Emperor of Gods. 4,154. Hindi lahat ng naroon ay bulag. Sa mga pangyayari kanina, hindi lamang nakaligtas ang binata na nakasuot ng lila, kundi nailigtas din niya ang isa pang simpleng emperador ng mga Diyos. Ito lamang ay sapat na upang ipakita na mas malakas siya kaysa sa nakikita sa panlabas na anyo. Bagamat isa pa lamang siyang simpleng emperador ng mga Diyos, hindi siya mas mahina kaysa sa isang intermediate na emperador ng mga Diyos. Sa mga taong naroroon, tanging si Wilmar mula sa Wooklan ng Divine Spirit Mansion at si Wildorf, na iniligtas ni Alvin, ang hindi nagulat sa lakas ni Alvin. Nasaksihan na ni Wildorf ang lakas ni Alvin noon. Noong si Alvin ay isa pa lamang advanced na Lord of Gods, kaya na niya itong supalan, isang simpleng Emperor of Gods. Ngayong isa na siyang simpleng Emperor of Gods, natural lamang na lumakas siya. Kung tungkol naman kay Wilmar. Inakala ng lahat na bukod kay Alvin, si Wilmar ang unang dumating nang lumitaw ang lihim na kaharian na nasa Antas Emperador. Walang nakakaalam kundi si Wilmar na si Tanwo, isang intermediate na emperador ng mga Diyos, ang unang dumating, ngunit si Tanwo ay pinatay ni Alvin matapos niyang pukawin si Alvin. Sa pagkakataong ito, ang tanging babaeng cultivator bukod kay Wildorf, isang matandang babae, ay napangisi. Tiningnan niya si Alvin ng may galit na tingin habang matalas na sinasabi, isa kang simpleng Emperor of Gods, pero hindi ka mas mahina kaysa sa isang intermediate Emperor of Gods. Hindi mo direktang pinatay ang kaibigan ko. Hindi mo ba dapat akong bigyan ng paliwanag? Ang kaibigan ng matandang babae ay ang matandang lalaki, isang panimulang emperador ng mga Diyos, na dumating kasunod ni Wilmar. Katulad ng isa pang panimulang emperador ng mga Diyos, hindi siya nakaligtas sa sakuna. Dahil sa pambihirang lakas ni Alvin, nang ahas lamang ang matandang babae na sabihin ang mga ganoong salita. Kung hindi dahil sa tila lakas nito, direktang inatake niya si Alvin. Sa katunayan, nang ahas lamang siyang sabihin ang mga ganoong salita dahil alam niya na lahat, maliban kay Wildorf na iniligtas ni Alvin, ay nagagalit kay Alvin dahil sa nauna nitong ginawa na nagdulot ng kapahamakan. Nanatiling kalmado si Alvin nang harapin ang puot ng matandang babae. Sabi niya, ito ang unang beses na pumasok ako sa isang lihim na kaharian na nasa Antas Emperador kaya hindi ko alam na may ganitong patakaran. Bukod pa rito, ako ang nagdala ng lihim na kaharian. Hindi ko pinilit ang kaibigan mo na pumasok sa lugar na ito, di ba? Dapat alam ng mga papasok ang tungkol sa mga panganib. Hindi naman sa hindi ako tinarget kanina. Isa rin akong biktima. Hindi makatuwiran na ipahiwatig mo na sinasadya ko iyon. Hindi ba't paghahanap lang iyon ng kamatayan? Wala akong hiling na mamatay. Kumunat ang noo ng matandang babae dahil hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi ni Alvin. Kasabay nito, malamig na tumingin si Brandon kay Alvin at nagbabantang nagsabi, huwag mo nang ulitin ang ganoong bagay. Sa katunayan, bahagya lamang ikinagulat ni Brandon ang sakuna kanina. Wala siyang natamo na anumang pinsala. Samantala, ang dalawang taong nasa likod ng mga reaksyon ni Wendao ay mas naging seryoso. Ang kanilang mga titig ay napakalamig nang tumingin sila kay Alvin. Karamihan sa mga simpleng Emperor of Gods na hindi direktang napatay ni Alvin ay mula sa Divine Spirit Mansion at inimbitahan nila. Nagalit din si Wendao, ngunit bilang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, natural lang na mahusay siyang itago ang kanyang mga emosyon. Bukod dito, ito ang lihim na kaharian ni Alvin na nasa Antas Emperador kaya magmumukha siyang maliit kung ipapakita niya ang kanyang puot kay Alvin ngayon. Higit sa lahat, sa kanyang paningin, si Alvin ay isa ng patay na tao.
Dahil lahat ng tao ay natipon dito, imposibleng mabuhay si Alvin kahit na hindi siya mas mahina kaysa sa karaniwang Intermediate Emperor of Gods. Dahil dito, hindi na niya kailangang hayagang ipakita ang kanyang puot. Sa pagkakataong ito, sumulyap si Alvin kay Wildorf bago nagtanong gamit ang voice transmission, plano kong humiwalay sa lahat. Gusto mo bang sumama sa akin? Dahil hindi nila madaling magamit ang kanilang banal na kamalayan dito, hindi nag-alala si Alvin na may makikinig sa kanilang boses. Nang marinig ang tanong ni Alvin, agad na sumagot si Wildorf, oo. Gulat na gulat pa rin siya. Tutal, muntik na siyang mamatay kanina. Patay na sana siya kung hindi dahil kay Alvin. Sus! Sus Mariosep! Pagkasagot ni Wildorf, isinama na siya ni Alvin bago ito nag-teleport ng 2 beses ng magkasunod. Sa katunayan, nawala na sa paningin ng iba si Alvin sa unang pagkakataon na nag-teleport siya. Gayunpaman, sinusubaybayan pa rin ng 3 Advanced Emperors of Gods ang kanyang aura matapos siyang mag-teleport sa unang pagkakataon. Dahil dito, nanatiling kalmado ang kanilang mga ekspresyon kahit na nag-teleport na siya palayo. Sa sumunod na sandali, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang bigla nilang mawala ang kanyang aura matapos siyang mag-teleport sa pangalawang pagkakataon. Bulalas ni Wuping sa loob-loob, double teleportation DPT. Gulat na gulat din ang mga mukha ni na Brandon at Wendao. Hindi nila inaasahan na ang isang simpleng Emperor of Gods, gaano man kagaling, ay naunawaan ang double teleportation profundity mula sa batas ng kalawakan. Hindi nakakapagtaka na napakabilis ng reaksyon at bilis niya. Sa wakas ay napagtanto ng 3 kung bakit sina Alvin at Wildorf, na kanyang iniligtas, ang tanging mga simpleng emperador ng mga Diyos na nakaligtas. Tumingin si Brandon kay Wilmar at sa kabilang tao mula sa angkan ng Wu habang sinasabi, dahil gusto na niyang mamatay, hindi na niya kailangang pigilan pa. Maaari na kayong sumunod sa akin pagkatapos nito. Natural na walang anumang pagtutol ang dalawa. Pakiramdam nila ay wala silang magawa sa sandaling ito. Kung tutuusin, hindi nila inaasahan na madadala sila sa iisang lugar sa Emperor Grade Secret Realm. Nangangahulugan ito na mas magiging matindi ang kompetisyon. Bukod dito, hindi rin sila nang ahas na gumala ng walang ingat. Mas madaling mamatay sa ganitong uri ng Emperor Grade Secret Realm kung maglalakbay silang mag-isa. Sa oras na ito, mas mataas ang kanilang tsansa na mabuhay kung mananatili sila sa isang grupo. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Brandon na may hiling na mamatay si Alvin. Gayon din, sinabihan ni Wuping ang 3 panggitnang emperador ng mga Diyos, na kanyang inimbitahan, na sumunod sa kanya ng malapitan at huwag gumala ng walang ingat. Kung tungkol naman kay Wendao, hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang 2 Intermediate Emperor of Gods na sumama sa kanya ay hindi umalis sa kanyang tabi. Bigla ang nangyari ang sakuna kanina, at ang iba pang mga simpleng Emperor of Gods ay masyadong malayo. Kung hindi, sa lakas ni Wendao, madali sana para sa kanya na protektahan ang lahat. Sa kabaligtaran, ang matandang babae, ang tanging babaeng tagapamagitan na emperador ng mga Diyos dito, ay nagpakita ng maasim na ekspresyon sa kanyang mukha. Tutal, siya na lang ang walang kasama ngayong patay na ang matandang nag-imbite sa kanya rito. Alam niya na kung siya ay nasa panganib, hindi siya tutulungan ng 3 mas mataas na emperador ng mga Diyos. Huminang malalim ang matandang babae at inayos ang kanyang ekspresyon bago tumingin kay Wendao at sinabing, Mansion Master, aalis na ako ngayon para maghanap ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Kasunod nito, kumilos ang matandang babae para umalis. Gayunpaman, habang kumikilos siya, habang nasa paningin pa rin siya ni Wendao, isang napakalakas na puwersa ang sumulpot mula sa kawalan patungo sa kanya. Kasunod nito, naglaho ang kanyang aura. Nang makita ito, ang ekspresyon ng lahat, kasama na ang 3 matataas na emperador ng mga Diyos, ay naging seryoso. Maya-maya, ilang mga Intermediate Emperor of Gods ang nagbulungan sa isa't isa. Mukhang namatay na rin ang binata na nakasuot ng lila at si Wildorf. Kasabay nito, sa hindi kalayuan, 2 figure ang nagtatago at nakatingin sa lugar kung saan namatay ang babaeng intermediate na emperador ng mga Diyos. Nanguna si Alvin para sabihin sa babaeng katabi niya, tayo, mukhang napakaswerte natin.
Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tinitigan ni Wildorf si Alvin at sinabing, hindi mo ba alam na sa ganitong uri ng lihim na kaharian kung saan nagtitipon ang lahat sa iisang lugar, tanging ang taong nagdala ng lihim na kaharian ang makakapaglakbay ng ligtas ng mag-isa. Gayunpaman, isinama mo ako. Noon, nagkataon lang na nakakuha si Wildorf ng isang sinaunang libro. May impormasyon tungkol sa ganitong uri ng lihim na kaharian ng Antas Emperador sa libro na hindi alam ng maraming tao. Sandaling natigilan si Alvin sa sinabi niya. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti na parang unggoy, hindi ko talaga alam. Inakala ni Alvin na sinundan siya nito dahil nagtitiwala ito sa kanya. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang nangyari. Sa katunayan, likas na tumugon si Wildorf kay Alvin kanina. Bukod pa rito, matapos niya itong iligtas, hindi niya namamalayang nagtiwala rin siya rito. Higit sa lahat, naalala niya lamang ang mahalagang impormasyong ito pagkatapos siyang ilayo nito. Nang marinig ni Wildorf ang mga salita ni Alvin, inakala niyang tinutokso siya nito. Bagamat sinasapian ni Alvin si Wendell, ang dati niyang laruan, sa kanyang palagay, si Alvin ay tiyak na isang kataas-taasang Diyos noon. Hindi naman talaga siya naniniwala sa mga pagkakataon. Kaya naman, paano hindi malalaman ni Alvin ang ganitong uri ng lihim na kaharian na nasa Antas Emperador? Sa kanyang palagay, magiging kakaiba kung hindi alam ito ni Alvin. Inakala ni Wildorf na ililigaw siya ni Alvin matapos mapanood ang dula, at maghahanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Taliwa sa kanyang inaasahan, patuloy na sinundan ni Alvin sina Wendell at ang iba pa. May plano ka bang sundan sila? Sa panahong ito, pinangunahan ng tatlong abanteng emperador ng mga Diyos ang iba pa upang galugarin ang sikretong kaharian na nasa Antas Emperador. Tingnan muna natin kung ano ang sitwasyon. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito, sabi ni Alvin, bukod pa rito, baka makinabang tayo kung susundan natin sila. Natigilan si Wildorf sa sinabi ni Alvin. Maya-maya, sinubukan niyang pigilan ito. Walang saysay na gawin mo ito. Kahit na may makita silang magandang bagay, wala tayong makukuhang bahagi nito. Hindi mo naman iniisip na magnakaw mula sa tatlong advanced emperors of gods, di ba? Natural lang na inisip ni Wildorf na hindi makatotohanan ang plano ni Alvin. Sa kabilang banda, ngumiti lamang si Alvin at hindi na muling nagsalita. Patuloy siyang tahimik na sumunod sa grupo ng mga tao sa unahan. Dahil walang nang ahas na gamitin ang kanilang banal na kamalayan, natural lamang na hindi nila natuklasan na sinusundan sila nina Alvin at Wildorf. Walang magawang ekspresyon ang makikita sa magandang mukha ni Wildorf habang sinusundan niya si Alvin. Ayaw niya talagang sumunod dito, pero wala siyang ibang magawa. Kung iiwan niya ito ngayon, ang magiging kapalaran niya ay katulad ng sa matandang babae. Sa huli, tanging inaalo na lang niya ang sarili, sundan na lang natin siya sa ngayon. Kapag nakita niyang wala siyang makukuhang bahagi sa anumang mahahanap nila, natural na ititigil niya ang pagsunod sa kanila. 4,155. Gaano karami ang alam mo tungkol sa ganitong uri ng sikretong kaharian ng Antas Emperador? Tanong ni Alvin kay Wildorf, na sumusunod sa kanya. Akala ni Wildorf ay sinusubukan siya ni Alvin nang marinig niya ang tanong nito. Hindi masyadong nag-isip, malakas siyang sumagot, Panginoon, nakakuha po ako ng isang sinaunang libro nang hindi sinasadya kaya mayroon akong tiyak na pag-unawa tungkol sa ganitong uri ng lihim na kaharian ng Antas Emperador. Gayunpaman, hindi ko alam kung ang impormasyon sa libro ay naaayon sa iyo. Nakatala sa sinaunang librong iyon. Malakas na nagsalita si Wildorf habang ikinukwento niya ang kanyang natutunan tungkol sa ganitong uri ng lihim na kaharian na nasa Antas Emperador mula sa sinaunang aklat. Madalas na tumatango si Alvin habang nakinig kay Wildorf. Ang ganitong uri ng Emperor Grade Secret Realm kung saan ang lahat ay nagtitipon sa iisang lugar ay ang pinakamahusay na Emperor Grade Secret Realm, at ito ang nagbubunga ng pinakamaraming mapagkukunan at kayamanan. Maraming bagay sa lugar na ito na kahit ang mga Advanced Emperor of Gods ay magnanasa. Ang mga ordinaryong Emperor Grade Secret Realm ay hindi maihahambing dito.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napakahirap para sa mga advanced na emperador ng mga Diyos na makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos maliban kung mayroon silang bihira at mahahalagang mapagkukunan o kayamanan na tutulong sa kanila. Ang ilan sa mga kayamanang ito ay napakahalaga kaya't maaari pa nilang tulungan ang mga advanced na emperador ng mga Diyos, na walang pagkakataong maging isang kataas-taasang Diyos, na maging isang kataas-taasang Diyos sa isang iglap. Paano hindi pagnanasaan ng mga advanced na emperador ng mga Diyos ang ganitong uri ng kayamanan? Bagamat napakataas ng posibilidad na lumitaw ang mga kayamanang ito sa isang lihim na kaharian, hindi ito garantisado. Depende lang ito sa swerte, sabi ni Wildorf. Matapos makinig ni Alvin sa mga salita ni Wildorf, hindi naman ganoon kataas ang kanyang inaasahan, ngunit magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya naantig. Kung tutuusin, hinangad din niya ang mga ganitong kayamanan. Gayunpaman, kahit na lumitaw ang ganoong uri ng kayamanan, hindi magiging madali ang pagkuha sa kanila, buntong hininga ni Alvin habang nakatingin sa tatlong matataas na emperador ng mga Diyos sa di kalayuan. Hindi natatakot si Alvin sa mga intermediate emperor of gods. Sigurado siyang kaya niya silang harapin kung gagawin niya ang lahat. Gayunpaman, hindi siya masyadong sigurado tungkol sa mga advanced emperor of gods. Marahil, makakalaban niya si Wu Ping hanggang sa maging tabla, ngunit hindi siya masyadong sigurado tungkol sa dalawa pa. Masyado pa rin akong mahina, bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Habang lumilipis ang oras, pinanood ni Alvin ang grupo sa harap niya habang nakatagpo ng iba't ibang kayamanan at mapagkukunan. Nakakuha pa nga ang grupo ng ilang pambihirang kayamanan matapos makapasa sa ilang pagsusulit. Ang mga kayamanan ay halos hinati kina Wendao, Brandon, at Wu Ping. Bagamat ang bahagi ni Wu Ping ay wala pa nga sa kalahati ng halaga ng sa dalawa, hindi siya tila nasiyahan. Kahit papaano, hindi siya tila nasiyahan sa panlabas na anyo. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamaliit na bahagi, si Wu Ping ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Sina Wendao at Brandon ay paminsan-minsan lamang kikilos kung sila ay makakaharap ng ilang mahihirap na hamon. Karaniwang madali at mabilis na nilulutas ng dalawa ang mga problema. Malakas nga talaga sila, lalo na si Brandon. Sa tingin ko mas malakas siya kaysa kay Wendao, naisip ni Alvin sa sarili. Si Wendao ang mansion master ng banal na espiritu, ngunit si Brandon, isang mapag-isa at maunlad na emperador ng mga Diyos sa banal na mansion ng espiritu, ay kasing lakas, kung hindi man mas malakas, ni Wendao. Hindi nakakapagtaka na si Wendao ay naging napakagalang at magalang kay Brandon. Samantala, si Wilmar at ang isa pang tao mula sa angkan ng Wu ay nakinabang din ng malaki sa pagsunod kay Brandon. May matingkad na ngiti sa kanilang mga labi ang dalawa. Sa kabaligtaran, ang tatlong taong kasama ni Wu Ping ay nagpakita ng madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, dahil hindi nagsalita si Wu Ping, natural na hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. Sino mang may matalinong mata ay makikita na ang binhi ng pagsalungat ay naitanim na sa mga grupo ng mga tao, at naghihintay na lamang ito ng pagkakataong sumiklab. Sa di kalayuan, ang kawalan ay umaalon sa paligid ng isang puno na hindi malaki o maliit. Ang mga sanga ng puno ay matitibay at malalambot. Ang mga dahon ay pula dugo, at ang mga ugat na katulad ng mga daluyan ng dugo ay malabo na makikita sa mga ito, na nagpapamukhang nakakatakot sa puno. Ang pinaka-nakakapukaw pansin ay ang tatlong prutas sa tuktok ng tatlo na naglalabas ng pulang dugong liwanag. Ang mga ito ay kasing laki ng isang mansanas, at ang kanilang mga aura ay nagpapakalma sa lahat kahit na sila ay medyo malayo. Nang makita ang puno at mga bunga, nagningning sa kasakiman ang mga mata ng lahat, kasama na si Wendao. Makalangit na prutas ng Dao. Prutas na daw sa langit. Narinig ni Alvin ang bulalas at naramdaman ang mga aura ng tatlong prutas. Ang pagdama pa lamang sa mga aura ay nagparamdam sa kanya na parang natanggal ang kanyang mga meridian habang ang kanyang banal na enerhiya ay walang tigil na dumadaloy. Dahil dito, natitiyak niyang ang mga prutas ay mga kayamanang walang kasing halaga. Kasabay nito, gulat na tiningnan ni Wildorf ang mga prutas habang nauutal, makalangit na prutas ng Dao. Natatarantang bulong niya sa sarili, hindi ko inaasahan na lilito ang mga ito.
Ang prutas ng daw ng langit ay isa sa mga pinakamahalagang kayamanan na makakatulong sa isang tao na maging isang kataas-taasang Diyos. Sa mga pangunahing kayamanan na makakatulong sa isang advanced na emperador ng mga Diyos na maging isang kataas-taasang Diyos, ang prutas ng daw ng langit ay nasa nangungunang tatlo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo kaswert na makakita hindi lang isa kundi tatlo sa kanila. Ang kalidad ng Emperor Grade Secret Realm ay katumbas ng talento ng emperador ng mga Diyos na nakakalusot. Sinasabing ang prutas ng daw ng langit at ang dalawa pang ultimate treasure na makakatulong sa isang advanced na emperador ng mga Diyos na maging isang kataas-taasang Diyos ay lilito lamang sa Emperor Grade Secret Realm ng isang super prodigy. Nakarinig lang ako ng isang kaso kung saan natagpuan ang isang prutas ng daw ng langit sa isang Emperor Grade Secret Realm, ngunit mayroon talagang tatlong prutas ng daw ng langit dito. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Wildorf kay Alvin habang bumubulong sa sarili. Inisip niya kung anong klaseng halimaw na himala si Alvin para magkaroon siya ng tatlong heavenly daw fruit sa kanyang Emperor Grade na lihim na kaharian. Sa oras na ito, napabuntong hininga ang ilang tao sa grupo sa unahan. Pagkatapos, isa sa mga taong katabi ni Wuping ang bumulalas, "Mga langit. Anong klaseng halimaw ang binata na iyon para magkaroon siya ng tatlong heavenly daw fruit sa Emperor Grade Secret Realm na ito?" Ito ang mga heavenly daw fruits, hindi lamang mga ordinaryong banal na prutas. Ito ay itinuturing na mga ultimate treasure sa Emperor Grade Secret Realm. Mayroon pang dalawang ultimate treasures na maihahambing sa heavenly daw fruit. Sa anumang kaso, isa pa lang ang narinig kong ultimate treasure na lumitaw sa isang Emperor Grade Secret Realm. Kahit noon, ang Emperor Grade Secret Realm ay inilabas ng isang super prodigy. Natural lang na nagulat din ang iba nang maisip nila ang binata na nakasuot ng lila na umalis. Halimaw. Isa siyang halimaw. Kapag kumalat ang balita tungkol sa tatlong heavenly daw fruits na lumilitaw sa isang lihim na kaharian na nasa antas emperador, tiyak na magugulat ito sa maraming banal na kaharian. Hindi, magugulat ito sa buong Southern Heaven Continent. Kahit medyo malayo si Alvin sa grupo ng mga tao, malinaw pa rin niya silang naririnig. Parang nandito ang mga heavenly daw fruits dahil sa akin. Bahagyang ngumiti si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Tatlong makalangit na prutas ng daw, hahatiin ba nila ito ng pantay sa kanilang tatlo? Kung ako iyon, hindi ko ito handang ibahagi. Habang nawawala sa kanyang pag-iisip si Alvin, sinabi ni Wendao kay Wuping sa pamamagitan ng voice transmission, "Wuping, magsanib puwersa tayo para patayin si Brandon. Pagkatapos, hahatiin natin ang mga prutas ng langit na daw sa ating dalawa. Dalawa para sa akin, at isa para sa iyo. Makakaasa ka. Dalawang prutas ng langit na daw lang ang kailangan ko para makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Kaya, makukuha mo ang pangatlo. Kung hindi ka magsasanib puwersa sa akin, wala tayong pagkakataon laban kay Brandon. Tiyak na gagawa siya ng hakbang laban sa ating dalawa para angkinan ang lahat ng prutas para sa kanyang sarili." Para makapag-cultivate si Wuping hanggang sa yugtong ito, natural lang na hindi siya hanggal, at hindi rin siya madaling makumbinsi. Sabi niya, "Mansion Master Mo, sino ang magsasabing hindi mo ako papatayin pagkatapos nating magsanib puwersa para patayin si Brandon? Hindi ako makikialam sa bagay na ito." Kasunod nito, lumingon si Wuping kay Brandon at sinabing, "Elder Zong, kahit na ang mga prutas ng langit na daw ay mga sukdulang kayamanan, wala akong balak na ipaglaban ang mga ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin." Pagkatapos, upang patunayan ang katapatan ng kanyang mga salita, itinaas ni Wuping ang kanyang kamay bago niya inilayo ang kanyang tatlong kasama at nanood mula sa malayo. Susmariosep, Wuping. Natural na medyo hindi nasiyahan si Wendao sa pagtanggi ni Wuping. Mas lalong nalungkot ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig ang mga sinabi ni Wuping kay Brandon. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang ekspresyon ng mukha. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Brandon, na nakatingin din sa kanya, bago niya sinabi ng nakangiti, "Elder Zong, sa kasalukuyan mong cultivation base, isang heavenly daw fruit na lang ang kailangan mo para makalusot, di ba?"
Sa anumang kaso, bakit hindi muna natin patayin si Wuping bago natin pagdesisyonan kung paano hahatiin ang Heavenly Daw Fruit sa ating dalawa? Tutal, ayaw naman nating samantalahin ni Wuping ang pagkakataon at sumugod kapag pareho tayong nasugatan. Nang rinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wuping na nakatayo sa malayo. Sumigaw siya, Wendaw. Tumigil ka na sa paghahasik ng gulo. Sa kasamaang palad, pagkarinig pa lang ng boses ni Wuping, halos sabay na umatake sina Wendaw at Brandon, na agad na ikinamatay ni Wuping. Isa pa lang siyang bagong abanteng emperador ng mga Diyos. Kung tutuusin, kung harapin ang dalawang veterano, kahit hindi siya mabigla, hindi siya tatagal ng 3 hininga kahit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili ng buong lakas. Gayon din, ang 3 kasama ni Wuping, na mga Intermediate Emperor of Gods, ay napatay din nina Wendaw at Brandon bago pa man sila makariyak. Isang mas mataas na emperador ng mga Diyos at 3 panggitnang emperador ng mga Diyos ang namatay sa isang kisap mata lamang. Natural lamang na may sarili ring dahilan si Brandon para sumang-ayon sa mungkahi ni Wendaw. Pinatay niya si Wuping dahil nag-aalala siyang baka makipagtulungan si Wuping kay Wendaw para harapin ito. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng 4 na emperador ng mga Diyos, maging ang 2 tao mula sa angkan ng Wu na katabi ni Brandon o ang mga tao sa tabi ni Wendaw, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Lahat sila ay nagluksa sa pagkamatay ng 4 na iyon. Ilan sa kanila ay sumulyap sa mga Heavenly Daw Fruits at naramdaman ang panginginig ng kanilang mga puso sa takot. Ayos lang sana kung ang 2 masusulong na emperador ng mga Diyos ay makapagnegosasyon ng mapayapa. Gayunpaman, kung sakaling magkamali, gagawin ba silang palaban? Tutal, tiyak na gugustuhin ng 2 na alisin ang mga panggitnang emperador ng mga Diyos na maaring magsamantala sa mahinang kalagayan ng 2 kung lalaban ang 2. 4,156. Matapos makipagsanib puwersa kay Wendaw para patayin si Wuping, sinabi ni Brandon sa prangka at walang kwentang tono, gusto ko ng 2 sa 3 makalangit na prutas na daw na ito. Napakabuti. Taliwas sa inaasahan ni Brandon, agad na sumang-ayon si Wendaw nang may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga Intermediate Emperors of Gods kasama si Wendaw ay naguluhan at nagulat din sa kanyang reaksyon. Ayos lang ba sa Mansion Master na isa lang ang Heavenly Daw Fruit? Kahit na si Brandon ay isang sikat na tao noon at makapangyarihan, si Wendaw, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ay hindi naman mahina sa anumang paraan, hindi ba? Nakangiting sabi ni Wendaw, Elder Zong, ikaw ang senior ko, kung tutuusin. Bukod pa riyan, alam kong hindi kita kayang tapatan. Kung mag-aaway man tayo, natatakot akong hindi ako makakakuha ng kahit isang Heavenly Daw Fruit. Kaya naman, mas makabubuti para sa akin na isa lang ang hingin ko. Pagkatapos ng ilang sandali, dagdag niya, Elder Zong, umaasa talaga ako na hindi mo tatalikuran ang mga sinabi mo. Tutal, sa lakas mo, kahit ipilit mo pa ang 3, wala na akong magagawa. Pagkatapos sabihin niyon, bumantong hininga si Wendaw. Hindi problema para sa akin na bigyan ka ng isa, prangkang sabi ni Brandon. Salamat, Elder Zong, sabi ni Wendaw, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat, nang marinig ang salita ni Brandon. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, Elder Zong, magtulungan tayo upang patayin ang demonyong espirito na nagbabantay sa puno bago natin anihin ang mga bunga ng langit na daw. Sige, maikli at maikling sabi ni Brandon. Pagkatapos, lumipad siya sa kalangitan kasama si Wendaw, patungo sa puno ng prutas ng langit na daw. Paglapit pa lang ng 2, ang kawalan sa paligid ng puno ay nagsimulang umikot at umikot ng malakas bago lumitaw ang isang malaking sawa. Ang sawa ay mapula-pulang parang Heavenly Daw Fruit. Ito ay napakalaki, at ang haba nito mula ulo hanggang buntot ay humigit kumulang 100 metro. Sa sandaling ito, tinitigan ng sawa sina Wendaw at Brandon gamit ang malamig nitong tingin habang sumisitsit. Sa bawat pagsitsit nito, ang puwersa ay nagiging sanhi ng panginginig ng kawalan. Malinaw na sinusubukan nitong pigilan ang 2 sa paglapit. Sa malayo. Mayroon pa nga bang espiritu ng demonyong tagapagbantay ang puno? Naisip ni Alvin habang nakamasid mula sa malayo.
Bagamat hindi niya inilabas ang kanyang banal na kamalayan, nararamdaman pa rin niya ng husto ang nagbabantang aura ng espiritu ng demonyo. Ang lakas ng espiritu ng demonyo ay maihahambing kahit papaano sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Ang mga espiritu ng demonyo sa Trial of Gods ay katulad ng mga halimaw sa totoong mundo, at karaniwan sila sa Trial of Gods. Ang isang tao ay gagantimpalaan din ng naaayon kapag nakapatay ng mga espiritu ng demonyo. Kasabay nito, nagawa na nina Wendao at Brandon ang kanilang mga galaw at inatake ang espiritu ng demonyo. Umungol ang demonyong espiritu bago ito sumugod patungo sa dalawa. Nang makita ito, ang dalawa ay nangutya, inakala na ang espiritu ng demonyo ay naghahanap ng kamatayan. Sa susunod na sandali, Sus Mariosep! Biglang nayanig ng malakas ang kawalan. Kasunod nito, natigilan ang mga ngisi sa mukha ng dalawa nang biglang lumitaw ang dalawang figure sa tabi nila. Teleportation. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Alvin. Malinaw niya itong nakita. Ang dalawang sawa, na ibang kulay sa unang sawa, ay nag-teleport nang lumitaw sila gamit ang batas ng kalawakan. Nako! Nabigla sina Brandon at Wendao. Hindi nila inaasahan na may dalawa pang espiritu ng demonyo na lilito. Mabilis silang lumingon sa ere at inatake ang dalawang sawa na biglang lumitaw. Tila nakalimutan na ng dalawa ang unang sawa sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na hindi sila nakalimutan ng sawa. Sumugod ito at nakipagtulungan sa dalawa pang sawa upang labanan ang dalawa. Samantala, ang mga panggit ng emperador ng mga Diyos ay nakatayo sa gilid at takot na pinanood ang laban. Di nagtagal, may natuklasan sila. Ang tatlong espiritu ng demonyong ito ay mga advanced na emperador ng mga Diyos. Dahil dito, hindi nakapagpauna sina Brandon at Wendao laban sa tatlong malalaking sawa. Tila pantay ang kanilang laban. Bigla, isa sa mga panggit ng emperador ng mga Diyos sa panig ni Wendao ang sumigaw, "Wang Wei! Ang lakas ng loob mo!" Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, isa pa sa mga panggit ng emperador ng mga Diyos, na nasa panig din ni Wendao, ang lumipad patungo sa puno ng prutas ng langit na daw habang sina Wendao at Brandon ay nasa isang labanan laban sa tatlong malalaking sawa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasakiman habang sumugod siya patungo sa puno ng prutas ng langit na daw. Ang Heavenly Daw Fruit ay isang sukdulang kayamanan, kung tutuusin. Bukod pa rito, tatlo na sila ngayon. Muling umungal ang tatlong malalaking sawa nang matuklasan nilang may isang taong nagtatangkang samantalahin ang sitwasyon para agawin ang mga prutas ng langit na daw. Mas lalo silang nagalit nang matuklasan nilang wala na silang magagawa tungkol dito dahil nasa isang labanan sila kina Brandon at Wendao. Ngumisi si Brandon habang malamig na sinasabi, "Mansion Master mo, ang taong inimbitahan mo rito ay talagang isang hanggal." Hindi lang hindi nagalit si Wendao, kundi sumang-ayon din siya kay Brandon. Bamantong hininga siya, isa talaga siyang hanggal. Elder Zong? Dahil gusto na niyang mamatay, bakit hindi natin tuparin ang hiling niya? Sige, umatras muna tayo, sagot ni Brandon sa salita at kilos. Sumunod din si Wendao at umatras din. Hindi hinabol ng tatlong malalaking sawa ang dalawa. Sa halip, lumapit sila sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang kisap mata, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Wang Wei, na isang intermediate emperor of gods, ay nilamon ng isa sa mga sawa bago pa man siya makariyak. Kasunod nito, malamig na sinabi ni Brandon, "Lahat kayo, salakayin at patayin sila. Ang mga hindi kikilos ay mamamatay." Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga tao ni Wendao, kundi pati na rin sa dalawang tao mula sa angkan ng Wu. Kung tutuusin, ayaw ni Brandon na sundin ng sinuman sa mga intermediate emperor of gods ang halimbawa ni Wang Wei at samantalahin ang sitwasyon. "Lahat, salakayin ninyo," sabi rin ni Wendao. Malinaw na nakipagkasundo na siya kay Brandon. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, natural lamang na hindi nang ahas ang mga intermediate emperor of gods na suwayan ang utos ng dalawa. Dali-dali nilang sinundan sina Brandon at Wendao upang salakayin ang tatlong sawa. Bagamat hindi sila maihahambing sa mga advanced emperor of gods, malakas ang kanilang bilang.
Sa tulong ng mga Intermediate Emperor of Gods, sina Brandon at Wendao, na noong una ay hindi nakayanan ang kalamangan, ay mabilis na nakamit ang kalamangan sa pagkakataong ito. Bukod dito, ang agwat sa pagitan nila at ng tatlong sawa ay patuloy na lumalawak. Samantala, sina Alvin at Wildorf ay patuloy na nagtatago sa malayo habang pinapanood ang mabangis na labanan. Nagtanong si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, dahil ako ang naglabas ng lihim na kaharian na ito na nasa antas emperador, aatakihin ba ako ng tatlong malalaking sawa kung sasamantalahin ko ang pagkakataon ngayon para nakawin ang mga prutas ng langit na daw? Makukuha nila, sagot ni Wildorf, may mga kayamanan sa lihim na kaharian, tulad ng mga prutas ng langit na daw, na makukuha lamang pagkatapos mapatay ang mga espiritu ng demonyo na nagbabantay sa kanila. Kahit na matagumpay mong makuha ang prutas ng hindi napapatay, walang humpay kanilang hahabulin hanggang sa mapatay kanila at makuha muli ang mga prutas. Nang marinig ito, binaliwala ni Alvin ang ideya ng pagnanakaw ng mga prutas ng langit na daw habang ang lahat ay abala. Nagpasya siyang mag-isip ng ibang paraan. Patuloy na pinanood ni Alvin ang laban. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi niya, napakabangis talaga ng 2 taong iyon. Anong ibig mong sabihin? Bagamat sina Alvin at Wildorf ay parehong mga simpleng emperador ng mga Diyos, hindi ibig sabihin nito na siya ay kasing maunawain ni Alvin. Sumagot si Alvin nang nakangiti, malalaman mo rin iyan kung magpapatuloy ka sa panunood. Hindi magtatagal at 2 tao na lang ang matitira sa harap natin. Ilang hingal matapos magsalita si Alvin, si Brandon, na umaatake kasama ni Wilmar, ay biglang umatras, naiwan si Wilmar na mag-isa. Brandon, napakabisyo mo. Ito ang huling sigaw ni Wilmar bago siya namatay. Ang kanyang boses ay puno ng galit, kawalan ng pag-asang gawin, hinanakit, at takot sa kamatayan. Ugong. Pagkamatay ni Wilmar, bumalik si Brandon at inatake ang espiritu ng demonyo. Dahil dito, matagumpay niyang nasugatan ang unang sawa. Samantala, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ang iba matapos mapanood ang pagkamatay ni Wilmar. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon. Katulad ni Brandon, bigla ring umatras si Wendao na parang nakipagkasundo siya ng palihim kay Brandon. Malinaw na plinano na ito ng dalawa noon pa. Sa sumunod na sandali, ang natitirang mga Intermediate Emperors of Gods ay sunod-sunod na napatay. Kasunod nito, matagumpay ding nasugatan nina Brandon at Wendao ang 2 pang espiritu ng demonyo. Si Wildorf, nakatabi ni Alvin, ay huminga ng malalim nang makita ito. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay napakaswerte niya na umalis siya kasama si Alvin. Kung hindi, mamamatay din sana siya. Sa mga namatay na Intermediate Emperors of Gods, 2 sa kanila ay kanang kamay ni Wendao. Gayunpaman, hindi nagatubili si Wendao nang isakripisyo niya sila. Isinakripisyo niya ang mga ito para lang sa pagkakataong saktan ang mga sawa at makuha ang mga heavenly Dao fruits. Nakaramdam si Wildorf ng kilabot sa kanyang likod. Patuloy na pinanood ni Alvin ang laban. Bagamat nauna nang nagwagi sina Brandon at Wendao sa tulong ng mga Intermediate Emperor of Gods, hindi pa rin nila napatay ang 3 sawa. Gayunpaman, matapos nilang isakripisyo ang mga Intermediate Emperor of Gods, nagawa nilang malubhang masugitan ang 3 sawa. Kaya naman, tila hindi magiging problema para sa kanila na patayin ang 3 demonyong sawa ngayon. Marahil, magagawa nila ito sa loob lamang ng halos 12 paghinga kahit na may maliliit na pinsala. Walang gantimpala. Bulong ni Alvin sa sarili habang nakakunot ang noo. Natuklasan niya kanina noong namatay si Wuping at ang iba pa na ang pagpatay ay walang gantimpala sa Trial of Gods. Kasabay nito, si Wildorf ay parehong natigilan at nalitaw nang marinig ang mga salita ni Alvin. Talaga bang naguguluhan siya o nagkukunwari lang? Gayunpaman, mitiigang ipinaliwanag pa rin ni Wildorf, iba ang mga sekretong kaharian na nasa antas emperador kumpara sa labas ng mundo. Sa labas, agad kang gagantimpalaan. Gayunpaman, ang mga gantimpala rito ay maiipon, at hahatiin ang mga ito sa mga nakaligtas sa huli. Kung isa lang ang mabubuhay, makukuha niya ang lahat ng gantimpala. Kung 2 tao ang mabubuhay, hahatiin ang mga gantimpala ng naaayon, at iba pa.
Habang nagsasalita si Wildorf, hindi niya maiwasang tumingin kay Alvin ng may pag-iingat. 4,157. Aatakihin at papatayin kaya siya ng taong pinaghihinalaan niyang kataas-taasang Diyos noon para makakuha ng mas maraming gantimpala. Hindi maiwasan ni Wildorf na makaramdam ng kilabot sa puso niya nang pumasok sa isip niya ang kaisipang ito. Base sa tanong ni Alvin kanina, tila hindi niya alam ang patakarang ito, at tila rin hindi siya nagkukunwaring walang alam. Ngayong alam na niya ang patakaran, hindi niya maiwasang mapaisip kung aatakihin ba siya nito. Kahit hindi nakatingin si Alvin kay Wildorf, nararamdaman pa rin niya ang pagbabago nito. Noong una, normal lang ang kilos nito, pero ngayon ay malinaw na mapagmatsyag na ito. Hindi niya maiwasang umiling at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka magkukusa na galitin ako, hindi kita papatayin." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Wildorf. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi nito. Tutal, nasaksihan niya ang lakas nito, at alam niya madali lang para sa kanya na patayin siya. Dahil sinabi niya iyon, naniniwala siyang hindi siya papatayin nito ng walang matibay na dahilan. Ngayong sigurado na si Wildorf, naisip niya ang mga taong namatay at ang mga gantimpalang pantay na ipamamahagi sa huli sa pagitan ng mga nakaligtas. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang maisip niya kung paano malamang na walang pakialam ang mga matataas na emperador ng mga Diyos sa mga natitirang gantimpala. Sa mga lihim na kaharian na nasa antas emperador, ang mga gantimpala ay ipamamahagi sa mga nakaligtas. Ang mga gantimpala. Ang mga gantimpala ay pantay na hinati at hindi isinasaalang-alang kung sino ang pumatay at kung sino ang tumulong. Noong nakaraan, nang pumasok si Wildorf sa lihim na kaharian ng antas emperador na lumitaw matapos niyang makapasok sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos, kakaunti lamang ang namatay. Bukod dito, ang pinakamalakas na espiritu ng demonyo na kanyang nakasalamuha noon ay isang advanced na Panginoon ng mga Diyos lamang. Hindi gaanong karami ang naipon na gantimpala at mataas din ang bilang ng mga nakaligtas. Kaya naman, hindi gaanong karami ang gantimpalang kanyang natamo matapos itong hatiin. Gayunpaman, iba ang naging pagkakataong ito. Kung mapapatay ng Mansion Master at ni Brandon ang tatlong malalaking sawa na may lakas ng isang advanced Emperor of Gods, magiging napakalaki ng mga gantimpala. Kahit na makuha ko lang ang isang kapat ng bahagi, sapat na iyon para mapabuti ang aking lakas. Sabi ni Wildorf. Bagamat malayo pa ang lalakbayin niya bago siya maging isang intermediate Emperor of Gods, sa pamamagitan ng gantimpalang ito, ang kanyang lakas ay lubos na mapapabuti. Medyo nasiyahan siya rito. Tiyak na mamamatay ang tatlong sawa na iyon, sabi ni Alvin habang umiiling, napakawalang awa talaga ng iyong Mansion Master. Hindi man lang siya nag-atubiling linlangan at isakripisyo ang kanyang mga nasasakupan. Ngumiti si Wildorf ng mapait habang sinasabi, para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay para sa kanyang mga nasasakupan ay ang tulungan siyang patayin ang tatlong demonyong sawa. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang mga ito. Ganoon ang mundo. Kung hindi ako aalis kasama mo, tiyak na hihilingin niya rin sa akin na lumaban kahit na isa lamang akong simpleng emperador ng mga Diyos. Hindi niya ako hahayaang manatiling walang ginagawa. Tutal, tiyak na mag-aalala siya na baka samantalahin ko ang sitwasyon para agawin ang mga prutas ng langit na daw. Kahit na gusto niya akong patayin, hindi niya ako direktang papatayin. Tutal, maaaring maging dahilan ito para kumilos laban sa kanya ang iba pang mga intermediate emperors of gods. Sa oras na iyon, mawawalan siya ng pagkakataong gamitin sila para malubhang saktan ang mga demonyong sawa. Kaya naman, sa kabila ng aking maliit na lakas, tiyak na uutusan niya akong atakihin ang mga sawa kung kasama ko sila. Sigurado akong iniisip ng dalawang iyon na patay na tayo ngayon. Kung hindi, hindi sana nila unang kinalaban ang mga demonyong sawa. Hinabol at pinatay sana nila tayo. Sa anumang kaso, malubhang nasugatan ang tatlong demonyong sawa, at malapit na silang patayin ng dalawang iyon, buntong hininga ni Wildorf, mukhang sa huli, silang dalawa ang pinakamalaking panalo sa pagkakataong ito sa Emperor Grade Secret Realm. Mahinahon at malinaw na nagsalita si Wildorf habang sinusuri ang sitwasyon. Nang marinig ang huling pangungusap ni Wildorf, bahagyang ngumiti si Alvin habang inuulit ang mga pinakamalaking nanalo.
Hindi pa natin sigurado kung mangyayari nga iyon. Kasabay nito, ang tatlong demonyong sawa, na kasing lakas ng mga matataas na emperador ng mga Diyos, ay bumagsak na sa isang hindi magandang posisyon matapos malubha ang kanilang mga pinsala. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Wendell at Brandon, lumala ang kanilang sitwasyon. Putok. Isang nakakapangilabot na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Casual na itinaas ni Brandon ang kanyang kamay, sinaksak ang kanyang 4 na talampakang haba na talam. Ang talam ay ibinaba patagilid, parang kung paano gagamit ng kutsilyo sa kusina para durugan ang bawang. Dinurog niya ang ulo ng isa sa mga demonyong sawa gamit ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Nang makitang namimilipit pa rin ang demonyong sawa, sinamantalan niya ang pagkakataon at muling ibinagsak ang kanyang talam sa katawan nito, at matagumpay itong napatay sa pagkakataong ito. Umungol. Tila nabaliw ang dalawa pang sawa nang makita nila ang pagkamatay ng kanilang kasama. Umungol sila ng malakas, niyanig ang kawalan. Napakalakas ng mga soundwave kaya't kahit sina Alvin at Wildorf, na nakamasid mula sa malayo, ay bahagyang naapektuhan. Gayunpaman, ang mga soundwave ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Kung tutuusin, sila ay mga panimulang emperador ng mga Diyos. Imposibleng mapinsala sila ng mga soundwave kahit na nagmula sila sa mga advanced na emperador ng mga Diyos. Sa oras na ito, sumigaw si Brandon, labanan ninyo sila at patayin. Kasunod nito, biglang nagbago at namaga ang mahinang katawan ni Brandon, dahilan para magmukha siyang mas malakas kaysa dati. Patayin! Sigaw ni Wendell. Sumabog ang kanyang enerhiya mula sa kanyang katawan habang ang kitang-kitang banal na artifact sa kanyang kamay ay nagningning ng nakasisilaw bago niya napatay ang isa sa natitirang 2 demonyong sawa. Pagkatapos ng ilang paghinga pa, sa wakas ay napatay ng 2 ang 3 demonyong sawa. Gayunpaman, pinagbayaran nila ang kanilang tagumpay ng matinding pinsala. Hindi nagmamadali ang 2 na anihin ang mga Heavenly Daw Fruits matapos nilang mapatay ang 3 demonyong sawa. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata ni Wendell habang hinihingal siya at sinabing, Elder Zong, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung ako lang ang nandito, hindi ko kayang harapin ang 3 sawa na iyon. Ang tanging magagawa ko na lang ay tumakas mula sa kanila. Medyo mahina ang aura ni Brandon sa sandaling ito. Para itong isang lobo na lumiit. Gayunpaman, kalmado ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Wendell at sinabing, tulad ng sinabi ko kanina, kukuha ako ng 2 prutas at ikaw naman ay kukuha ng isa. Terenaanihin na natin ang mga ito ngayon. Sige, tango ni Wendell. Kasunod nito, naglakad ang 2 patungo sa puno ng Heavenly Daw Fruit, mukhang pagod na pagod. Sa pagkakataong ito, kumislap ang mga mata ni Wildorf habang nakatingin sa 2 malubhang na sugatan. Pagkatapos, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, Panginoon, malubha na ang kanilang mga sugat ngayon. Ngayong nasa ganoong kalagayan na sila, sigurado ka bang mapapatay mo sila? Kahit hindi mo sila mapatay, hindi dapat maging problema para sa iyo na agawin ang 1 o 2 Heavenly Daw Fruits mula sa kanila ngayon, hindi ba? Walang pakialam si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Wildorf. Nagtanong siya, paano mo nalaman na malubha ang kanilang pinsala? Ha! Natigilan at naguluhan si Wildorf sa tanong ni Alvin. Gayunpaman, bago pa man siya makasagot, biglang nanlaki ang mga mata niya. Sa di kalayuan, nakita ni Wildorf sina Wendell at Brandon, na nasa kalagitnaan ng paglalakad patungo sa puno ng Heavenly Daw Fruit, at biglang sumulpat na may nakakatakot na enerhiya. Tila naglaho ang lahat ng kanilang mga nakaraang pinsala at pagod sa sandaling ito. Nang makita ito, napagtanto ni Wildorf kung gaano siya kainosente. Bamulong siya, kaya maliliit lang pala ang mga pinsala nila. Sabi ni Alvin, mula pa sa simula, hindi naman talaga nagagawa ng paraan ang 2 iyon. Sa katunayan, kahit wala ang sakripisyo ng mga Intermediate Emperor of Gods, maaari pa rin sana nilang mapatay ang 3 demonyong sawa. Gayunpaman, kailangang sabihin na malubha sana ang kanilang pinsala kung hindi nila isinakripisyo ang mga Intermediate Emperor of Gods para patayin ang mga demonyong sawa.
Noong panahong iyon, kung malubha ang kanilang pinsala matapos mapatay ang mga demonyong sawa, sa palagay mo ba ay mapapasunod nila ang mga intermediate Emperor of God sa kanilang mga utos? Malaki ang posibilidad na matalo sila. Sa katunayan, matagal nang natuklasan ni Alvin na itinatago ng dalawa ang kanilang lakas. Matapos maging isang simpleng Emperor of Gods, bumuti ang kanyang pananaw. Lalo pa itong bumuti nang mapabuti niya ang kanyang mastery daw at sword daw. Kaya naman, kahit na malayo siya, hindi naging mahirap para sa kanya na matuklasan ang panlilinlang ng dalawa. Malinaw sa kanya mula pa sa simula na ang dalawang tusong halimaw na iyon ay nagsasayang lamang ng oras. Kahit na hindi sapat ang lakas ng cultivation base ni Alvin para maramdaman niyang nagpipigil ang dalawa, mahuhulaan pa rin niya ang iniisip ng dalawa. Dalawa sila, kung tutuusin. Kung ang isa sa kanila ay sapat na hanggal para gawin ang lahat, tiyak na papatayin siya ng isa pa sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Wildorf sa gulat habang pinapanood ang dalawa na nag-aaway ng matindi sa malayo. Bamulong siya, sila ay mas malakas sila kaysa sa ipinakita nila kanina. Muli, naalala ni Wildorf kung gaano kalupit ang mundo. Bigla siyang nakaramdam ng pasasalamat na hindi siya kasing lakas ni Alvin. Kung hindi sana siya nakapagpigil ng mas maaga at aatakihin sana sina Wendao at Brandon nang makita niyang malubha ang kanilang mga sugat. Maliligaw sana siya sa kanilang pag-arte, iniisip na ang dalawa ay nanghina at nasugatan dahil sa kanilang matinding laban sa mga demonyong sawa. Hindi nakapagsalita sina Wendao at Brandon nang bigla silang mag-away. Hindi na nila kailangan ng salita. Sa isang sulyap lang, naunawaan na nila ang nasa isip ng isa't isa. Pareho nilang gustong makuha ang 3 heavenly daw fruits para sa kanilang sarili. Kahit hindi nila kailangan ang lahat ng 3 heavenly daw fruits para makalusot, magagamit nila ang mga hindi nila kailangan para ipagpalat sa iba pang kayamanan na makakatulong sa kanila pagkatapos nilang maging supreme gods. Ugong. Ang talim ni Brandon ay kasing talas pa rin ng dati, at si Wendao ay hindi kailanman nahuhuli kay Brandon. Sa ngayon, tila kapantay ni Wendao si Brandon. Swoosh! Sa oras na ito, nakahanap si Brandon ng butas, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada sa isa sa mga braso ni Wendao. Nang makaiwas si Wendao, binalak niyang samantalahin ang pagkakataon at iikot ang kanyang espada upang hiwain ang katawan ni Wendao. Sa kritikal na sandali, si Wendao, na nakaintindi sa batas ng kahoy, ay sumulpot sa harap ng kanyang kamay, na kumikinang na may berdeng ilaw, inabot at hinawakan ang talim ni Brandon. Parang inaasahan na niya ito. Nanginginig ang espada ni Brandon sa kamay ni Wendao, naglabas ng enerhiya upang sirain ang enerhiya mula sa kamay ni Wendao. Gayunpaman, ang enerhiya mula sa kamay ni Wendao ay patuloy na nanambalik. Swoosh! Nasa deadlock pa rin ang dalawa nang biglang ibuka ni Wendao ang kanyang bibig. Isang halaman na parang baging ang sumilay patungo sa noo ni Brandon. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Brandon nang makita ito. Agad siyang gumalaw ngunit pinigilan siya ni Wendao. Sa huli, ang mga galaw ay naging dahilan upang matusok ng baging ang kanyang katawan, sa kanan ng kanyang puso, sa halip na sa kanyang noo. Matapos matusok ang dibdib ni Brandon, nayanig ang baging, na pamunit ng isang malaki at nakakatakot na butas sa dibdib ni Brandon. Hinahanap mo ang kamatayan. Sigaw ni Brandon habang mas lalong nilalagyan ng enerhiya ang kanyang espada. 4,158. Kanina, tila nagkasundo ang dalawang sumusulong na emperador ng mga Diyos, ngunit nang papunta na sila para anihin ang mga prutas ng langit na daw, pareho silang nag-atake, tila binabaliwala ang kanilang napagkasundoan. Hindi na sila nagpigil, at ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay naglalayong pumatay. Si Wendao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ay nagpakita ng lakas na mas mataas kaysa sa dati niyang ipinakita. Sa katunayan, naramdaman niya na hindi siya mas mahina kaysa kay Brandon. Dahil dito, mas ayaw niyang ibahagi ang Heavenly Daw Fruits kay Brandon. Nagkunwari siyang mahina kanina para bawasan ni Brandon ang kanyang bantay, at iningatan din niya ang kanyang enerhiya para ma-ambush at mapatay niya si Brandon sa tamang oras. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi lang binawasan ni Brandon ang kanyang bantay, kundi inatake rin siya ni Brandon sa sandaling kumilos ito.
Dahil doon, nabigo ang kanyang ambush. Hindi lang iyon, ang kanyang tila nakamamatay na pag-atake gamit ang kanyang baging ay nabigo ring mapatay si Brandon. Wendao, sa tingin mo ba talaga ay hanggang dito na ang lakas ko? Umungol si Brandon matapos makipagpalitan ng ilang galaw kay Wendao. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang kanyang banal na enerhiya, at nagsimulang manginig ang kawalan. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang napakalaking mala-transparent na figure ay nakamukha niya ang lumitaw sa itaas niya. Ang kahangahangang Diyos. Bulalas ni Wendao habang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kasunod nito, mabilis niyang sinabi, Elder Zong, nagbibiro lang ako sa iyo. Maaari mo nang kunin ang lahat ng 3 prutas ng langit na daw. Ayoko na ng mga iyon. Ang kahangahangang kataas-taasang Diyos ay isang senyales na ang isang maunlad na emperador ng mga Diyos ay malapit nang makapasok at maging isang kataas-taasang Diyos. Ang kailangan lamang ng maunlad na emperador ng mga Diyos na iyon ay isang hindi inaasahang engkwentro upang makapasok. Ngumisi lamang si Brandon, hindi pinansin ang mga salita ni Wendao. Hawak niya ang kanyang espada at patuloy na sumugod kay Wendao habang sinusundan din siya ng higanteng figure. Nang makitang walang balak si Brandon na pakawalan siya, ang takot sa mga mata ni Wendao ay agad na napalitan ng kabaliwan. Umungol siya, Brandon, hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na patayin ako. Kasunod nito, walang takot at determinadong sumugod si Wendao patungo kay Brandon. Dahil ayaw siyang pakawalan ni Brandon, wala na siyang mawawala pa. Kailangan niyang samantalahin ang huling pagkakataong ito upang ipaglaban ang kanyang buhay. Kahit mamatay siya, hindi siya mamamatay ng walang kabuluhan hanggat kaya niyang malubhang saktan si Brandon. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawa, at ang kanilang nakakatakot na enerhiya ay sumabog ng malakas. Swoosh! 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 Nagbanggaan ang mga enerhiya at sandaling nagsalpukan bago isang sinag ng saber ang lumabas, pinipigilan at sinira ang kabilang alon ng enerhiya. Gayunpaman, ang sinag ng saber ay lubhang humina pagkatapos gawin iyon. Sumabog. Ang katawan ni Wendao, kasama kanyang kitang-kitang banal na artifact, ay biglang sumabog at nagkapira-piraso. Sa sandaling sumabog ang kitang-kitang banal na artifact, isang figure ang sandaling kumurap bago nawala. Ito ang kaluluwa ng artifact ng kanyang kitang-kitang banal na artifact. Kasunod ng mga pagsabog ay kumalat ang mga nakakatakot na shockwave sa lahat ng direksyon. Nawasak pa nga nito ang espada ni Brandon. Sa kritikal na sandali, isang figure ang lumabas mula sa espada ni Brandon. Sayang, huli na ang lahat. Nawasak din ng mga shockwave ang kaluluwa ng artifact habang si Brandon ay lumipad pabalik sa kalangitan, na malubhang nasugatan. Nahirapan si Brandon na patatagin ang kanyang paninindigan habang dumura siya ng dugo. Namumula ang kanyang mukha, at ang kanyang aura ay labis na nanghihina sa sandaling ito. Tumingin siya sa direksyon kung saan namatay si Wendao at dumura muli ng dugo bago siya nagmura, ang baliw na iyon. Kasunod nito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Brandon. Mabilis siyang nawala sa sarili. Dahil wala siyang oras para uminom ng divine pills para gumaling ang mga pinsala, patuloy siyang umubo ng dugo. Pagkalayo ni Brandon, isang figure ang lumitaw sa kanyang kinatatayuan. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Bumantong hininga si Alvin, napakaganda. Gaya ng inaasahan sa isang malakataas-taasang Diyos. Marami ka pa ring natitirang lakas kahit na malubha ang iyong pinsala. Habang nagsasalita si Alvin, kumilos siya. Si Brandon, na muling lumitaw sa malapit, ay tumingin kay Alvin ng may paghamak. Pakiramdam niya ay katawa-tawa na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay sinusubukang samantalahin siya sa kabila ng kanyang malubhang pinsala. Gayunpaman, ang ekspresyon ng paghamak sa kanyang mukha ay mabilis na nawala at napalitan ng hindi makapaniwala. Ang sword daw at ang mastery daw. Dati, madaling naiwasan ni Brandon ang atake ni Alvin dahil bahagya lamang umatake si Alvin. Gayunpaman, ngayon, hindi na nagpigil si Alvin, ginamit ang kanyang sword daw at mastery daw habang ginagamit ang kanyang 7 orifices exquisite sword. Swoosh! Susmariosep! Isang sinag ng espada na may 7 kulay ang lumabas sa bilis ng liwanag. Hindi.
Sinubukan ni Brandon na ilihis ang sinag ng espada mula sa 7 butas ng mahusay na espada. Sa kasamaang palad, masyadong malala ang kanyang mga pinsala, at ang sinag ng espada ay tumagos sa kanyang glabela at lumabas mula sa likod ng kanyang ulo. Dilat na dilat ang kanyang mga mata kahit na namatay na siya. Isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang nakaukit pa rin sa kanyang mukha. Malinaw na kahit sa kanyang pinakamalalaking panaginip ay hindi niya naisip na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay maaaring magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Swoosh! Swoosh! Ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, dala ang mga singsing na pangkalawakan ni Brandon at Wendell. Matapos iligpit ang mga singsing na pangkalawakan ng dalawa, sinimulan niyang kolektahin ang mga singsing na pangkalawakan na nakakalat sa lahat ng dako. Kasabay nito, isang balingkinitang figure ang nagmamasid sa lahat mula sa malayo. Nasaksihan niya ang lahat mula sa simula hanggang ngayon. Itinago ni Wendell at Brandon, ang dalawang masusulong na emperador ng mga Diyos, ang kanilang lakas bago sila biglang nakipaglaban sa isang labanang nagbabanta sa buhay o kamatayan. Pagkatapos ng labanan, isa sa kanila ang namatay, at ang isa naman ay malubhang nasugatan. Kasunod nito, sinamantala ng isang ikatlong partido ang pagkakataon at pinatay ang malubhang nasugatan. Bumantong hininga si Wildorf sa loob-loob. Iba sana ang magiging resulta kung alam ng Mansion Master ang lawak ng lakas ni Brandon, o kung ipinakita ni Brandon ang tunay niyang lakas kanina. Sayang naman. Naging komplikado ang tingin ni Wildorf habang pinapanood niya si Alvin na nakasuot ng lila na papalapit sa puno ng Heavenly Dawfruit at inaani ang 3 Heavenly Dawfruit. Hangang-hanga siya sa swerte ni Alvin. Maya-maya, nagliwanag ang kanyang mga mata habang iniisip kung paano namatay sina Wendell, Brandon, at 3 demonyong sawa na maihahambing sa mga matataas na emperador ng mga Diyos. Baka makalusot ako at maging isang intermediate emperor of gods gamit ang mga gantimpala. Nasa sabik na naisip ni Wildorf sa sarili. Natural lang na hindi niya man lang pinanggahasan na magkaroon ng anumang sakam na pag-iisip tungkol sa Heavenly Dawfruit. Labis na siyang nagpapasalamat na iniligtas ni Alvin ang kanyang buhay at handang ibahagi ang mga gantimpala sa kanya. Ililigtas ko muna ang mga Heavenly Dawfruits hanggang sa maging isang advanced Emperor of Gods ako. Ano pa kaya ang makikita ko sa Emperor Grade Secret Realm na ito, masayang naisip ni Alvin habang inililigpit niya ang mga Heavenly Dawfruits at pinagmamasdan ang kanyang paligid. Hindi maaaring umalis si Alvin sa lihim na kaharian ng mga emperador hanggat hindi natatapos ang oras. Kaya naman, maaari lamang siyang gumala sa lihim na kaharian, umaasang makakatagpo ng mas maraming kayamanan o mga hindi inaasahang engkwentro. Nang umalis si Alvin upang galugarin ang lihim na kaharian ng antas emperador, natural lamang na sinundan siya ni Wildorf. Panginoon ko! Nag-aalangan na tawag ni Wildorf. Gusto niyang sabihin kay Alvin na mas makabubuti kung maghihintay sila rito hanggang sa oras na para umalis. Gayunpaman, malinaw na wala itong balak na manatili roon. Inisip niya kung ang pagpatay sa isang malubhang nasugatan na Advanced Emperor of Gods, na nawala ng kanyang kilalang divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, ay nagpalaki sa tiwala ni Alvin. Sa anumang kaso, wala siyang ibang magagawa kundi ang sumugal at sumunod dito. Kung hindi, malamang na siya ang susunod na mamamatay sa lihim na kaharian na ito. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon akong patatagin ang aking cultivation base bago umalis sa lihim na kaharian na ito? Tanong ni Alvin. Wala siyang pakialam kung sundan siya ni Wildorf hanggat wala itong masamang balak. Kung hindi, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Oo, determinadong sagot ni Wildorf. Dahil sa mga gantimpala mula sa pagkamatay ng 5 Advanced Emperors of Gods, kabilang ang 3 Demon Python, at ang pagkamatay ng mga Intermediate Emperors of Gods, tiyak na mapapatatag mo ang iyong cultivation base kahit na ang mga gantimpala ay hatiin sa 2 panig. Hindi lang iyon, maaari pa nitong mapataas ang iyong cultivation base. Habang nagsasalita si Wildorf, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa sa loob-loob niya, iniisip kung babawiin ba ni Alvin ang kanyang mga sinabi at papatayin siya para mapasa kanya na lamang ang mga gantimpala sa lihim na kaharian ng antas emperador. Hindi naman masama yan, sabi ni Alvin habang tumatango bilang kasiyahan.
Pagkatapos, nagtanong siya, base sa iyong cultivation base, dapat ay kaya mo nang maging isang intermediate emperor of gods, di ba? Nagatubili sandali si Wildorf bago siya sumagot ng tapat, posible talaga iyon. Pagkatapos, mabilis niyang idinagdag, manalig ka, Panginoon. Kahit na matapos maging isang intermediate emperor of gods, hindi ko ipagnanasa ang mga bagay mo. Bahagyang natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Wildorf. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang sinabi niya, base sa mga sinabi mo, mukhang sa tingin mo ay mas malakas ka kaysa sa akin kapag naging intermediate emperor of gods ka na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Wildorf. Pinilit niyang ngumiti habang mabilis na sinabi, hindi iyon ang ibig kong sabihin, Panginoon ko. Kahit na matapos maging isang intermediate emperor of gods, wala pa rin akong magagawa para sa iyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.